Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, ano ang reaksyon ng mga kongresista, ang House leaders, tungkol sa nangyaring INC Peace Rally na nananawagan na huwag nang ituloy ang impeachment. Ito, mayroong interview ni Ted Filon sa House Secretary General. Nako, lumalabas dito sa interview ito na parang hindi nagpatinag ang mga kongresista. Para lumalabas na itutuloy pa rin nila ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dahil daw sa survey ng SWS na 41%, mas marami ang mga Pilipino na pabor sa impeachment. Kaya hindi sila natatakot sa dambuhalang rally ng iglesia. Okay, pakinggan natin itong interview ni Ted Filon sa House Secretary General. Usapan ho ba ninyo ni Speaker, ito pong naging rally ng peace rally ng INC at nananawagan nga po pareho po ni Pangulong Marcos na wag nang magkaroon ng impeachment proceedings? Hindi ko kami pa nakapag-usap tungkol dyan because alam niyo naman may session ho kami kahapon. But namomonitor naman namin no, na sinasabi nila it's non-political daw at gusto na lang magkaisa. No? Nakikisa naman ang Congress sa poll na yon. No? Pero yun nga, hindi mo maiwasan na ang House of Representatives po ay ating vanguard. No? Vanguard po yan, inelect po yan ng mamamayan. Ang mandate po niyan ay hindi lang pumasa ng batas, may oversight functions din po yan. No? Tinitignan po nila kung tama yung kunyari o ginagawa ng mga government officials, yung paggamit po ng kanilang pondo, kung naaayon ho yun sa batas. So, yan po ang inherent powers ng House of Representatives under the principle of check and balance. Opo. So, yung po ang inyo pong pananaw dito po sa naging National Peace Rally no, ng INC. Ano ho naman po kaya, kung meron man, reaksyon dito ang Kamara, ang inyong opisina, Office ni Speaker, doon sa naging survey ng SWS na mas malaki ang bilang ng mga Pilipinong pabor umano sa impeachment ni VP Sara? I think yun yung nag-encourage dito sa mga House members Yan na. to talk to me and say, wait for our complaint, no? Or wait for the fourth complaint that we will endorse. Kasi kung may support na talaga ng mamamayan, nagbigay ng lakas ng loob to sa ating mga House members na talagang seryosohin itong impeachment complaint na ito. Opo, sige po. So Sec Gen, ito pong linggong ito will be crucial po sa mga decision po na gagawin ng mga miyembro ng Kamara, considering nga po na ang inyo pong last day ng session bago po ang bakbakan sa halalan Pebrero 7. Opo, Pebrero 7 po, yun yung last session day. So yan balikan natin yung simula ng interview. Sinabi ng House Secretary General na naka-ready na yung 3 impeachment complaint na verified na. Hinihintay na lang yung pang-apat. Yung pang-apat na yon na complaint i-endorse both minority and majority black members. So ito na ba ang hudyat na tuloy-tuloy ng impeachment at hindi nagpatinag ang mga kongresista sa dambuhalang rally ng iglesia? So simulan natin yung interview. Nagsimula na po ang sesyon kahapon. Kumusta po so far po yung 3 inihain na impeachment complaint? Ano na po ang disposisyon ng inyong opisina muna? Yun po, ayos na po yung 3. Ayos na. Anytime pwede ko na po i-transmit kay House Speaker
Ang binibigyan ko lang po ng time ngayon ay yung mga nag-request na House members na kailangan pa nila ng kaunting panahon pag-aralan yung mga tatlong complaints na pinail earlier. At of course, they are also planning to file another complaint, no? Yun po ang pinatawag nating fourth complaint na ang gusto po nila ay foolproof na complaint at maaari po na mas marami yung nag-endorse. Kasi po under our rules, if 1/3 no, of the House members. Okay, so yung tatlong naunang complaint, lumalabas doon maraming mga political analyst na nagsasabi na maraming loopholes. Sobrang dami ng articles of impeachment, kaya lang irrelevant yung iba kasi isinama pa nila yung mga ginawa ni BP Sara nung mayor pa siya sa Davao City. According to some political analysts, hindi na yun. Dapat, ang isama nila sa articles of impeachment, yun lang nagawa ni BP Sara itong panahon na siya na ay vice presidente dahil isang impeachable official ang vice president. Yung mayor, hindi naman impeachable official ang mayor. Kaya siguro itong mga kongresista na talagang nagbabalak na ituloy ang impeachment ni BP Sara, naghahanda ng mas malakas na complaint. Yun yung pang-apat. So, yun ang hinihintay. So, naka-ready na ang tatlo na impeachment complaint na verified na, hindi pa umuusad, hindi pa trina-transmit sa Office of the Speaker dahil hinihintay itong pang-apat. So, ang target nila, no, yung pahayag ng grupo ng Makabayan Black, Congresswoman Franz Castro, Teddy Casino at iba pa, February 7 ang kanilang target na pag-endorso na yung February 7, yun na yung target nila na makakalap na sila ng 103 signatures. Sa ngayon, ano pa lang, 6 pa lang na pirma ang nakalap. Kaya lang, ang mga kongresista na gusto talagang isulong ang impeachment, magkakaroon sila ng series of protest mobilization rallies hanggang February 7, tapos mag-signature drive sila. They're hoping na makakuha ng maraming signature, millions ba, para pag naipakita nila itong signature marami, they're hoping na makonvince nila ang mga kongresista na pipirma na doon sa resolution endorsing So, dalawang pressure na ngayon sa ating mga kongresista, itong INC rally, peace rally, magbibigay ng pressure sa mga kongresista na ayaw namin yan. Kasi, ang Pangulo nanawagan, huwag nang ituloy yan. So, ayaw din namin. Considering the fact na ang Iglesia ni Cristo is black voting ang style nila, malaking palaisipan o malaking pressure yan sa mga kongresista. Anong unahin niya? Yung kanyang re-election bid, yung makakuha siya ng endorsement ng Iglesia, o yung sumabay sa Agos na i-impeach si BP Sara. So, ang pangontra ngayon ng Makabayan Black sa rally ng Iglesia ni Cristo ay itong signature drive din nila. So, ang Iglesia ni Cristo, more than 1.5 million ang attendees sa Luneta o Quirino Grandstand. Plus, sa iba't ibang location pa, aabot ng 2.5 million, 3 million, wala pang estimate hanggang ngayon. So,
kaya bang tapatan yun ng Makabayan Black? Can they gather 1 million signatures? O 1.5? Kaya yan yung nakikita ko ngayon. Ang mga kongresista nasa wait and see mood sila kung i-endorse ba nila yung impeachment o hindi. Kaya aabangan natin ang susunod na pangyayari.